Noong si Maddie, isang 20-year-old na estudyante sa University of North Carolina, at ang kanyang mga kasama sa kwarto ay nagsimulang mapansin ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang apartment off-campus noong 2019. Mga damit na biglang nawawala, hindi may paliwanag ng mga handprints sa pader. Medyo nagbibiro silang nag-iisip na baka nga may multo. Pero ang nangyari ay malayo sa supernatural. Isang totoong takot na masigit pa sa anumang ghost story. Isang ordinaryong Sabado, nabasag ang paniniwala ni Maddie sa paranormal nang madiskubre niya ang isang nakakakilabot na pangyayari. Isang buhay at humihingang estranghero sa kanyang aparador. Ihanda mo ang sarili mo sa isang kwento sa pagitan ng isang inosenteng ghost story at isang nakakagulat na pagsalakay. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan natin. For weeks, si Maddie at ang kanyang mga kasama sa kwarto ay nakatira sa isang kakaibang sitwasyon na puno ng biro at hinala. Mga gamit, lalo na mga damit, bigla na lang nawawala sa aparador ni Maddie nang walang paliwanag. Parang naglalaho lang bigla. Dagdag pa dito, may mga kakaibang bakas ng kamay sa dingding ng banyo. Para bang bigla na lang lumilitaw. Nagsimula mga hindi maipaliwanag na pangyayaring ito bilang mga simpleng kakaibang bagay. Pero unti-unti, nagiging sanhi sila ng patuloy at nakakainis na pag-aalala. Yung mga kasama niya, para magkaroon ng kahulugan sa mga pangyayari, ay sinabi na baka may resident ghost sila. Paraan nila ito para magpatawa sa isang sitwasyon na nagiging nakakatakot na. Sa totoo lang, mas okay pa sa kanilang ideya ng isang malikot na espiritu kaysa sa posibilidad na may buhay na intruder sa paligid nila. Ipinapakita ng ganitong pag-iisip ang karaniwang psychological response. Ginagamit ang mga kwento ng supernatural para iwasang harapin ang mga nakakatakot na katotohanan. Pero kahit nagbibiro at tumatawa sila, may kaba na nagsisimulang umusbong. Ang pagkawala ng personal na mga gamit ay nakaka-violate at nakakabahala na lumilikha ng pakiramdam ng kahinaan. Ito dapat ang kanilang tahanan. Isang lugar kung saan dapat silang makaramdam ng seguridad. Pero itong mga pangyayari ay hamon sa kanilang pakiramdam ng kaligtasan. Ang tensyon sa pagitan ng mga lohikal na paliwanag na alam nilang dapat ay totoo at ang takot sa hindi kilala, hindi nakikitang presensya ay nagsisimulang magpa-stress sa kanila. Habang nagpapatuloy ang mga insidente, naramdaman ni Maddie at ang kanyang mga kasama sa kwarto ang psychological effects. Mga gabing hindi nakakatulog at patuloy na pagiging alerto ang naging new normal nila. Ang linya sa pagitan ng reality at ang mga kwentong ginagawa nila para bigyang paliwanag ang mga kakaibang pangyayari ay nagsimula ng mag-halo. Ang hindi nila alam, malapit na nilang matuklasan ang totoong dahilan sa likod ng mga ghostly activity na hindi nila inaasahan. Ang realidad, tulad ng madalas na nangyayari, ay naging mas kakaiba at nakakatakot kaysa sa anumang ghost story pwede nilang maisip. Yung araw na forever magbabago sa tingin ni Maddie sa kanyang cozy apartment ay dumating ng hindi inaasahan. Tipikal na Sabado, yung araw na nagbibigay ng warm glow sa University of North Carolina campus. Si Maddie, bumabalik sa kanyang off-campus apartment. Wala namang ini-expect na kakaiba sa pagtatapos ng araw niya. Pero pagpasok niya sa kwarto niya, may narinig siyang nakakabahalang ingay galing sa aparador niya. May kaluskos, may kumagalaw, mga tunog na hindi dapat naroroon. Kabado man, lumapit si Maddie sa aparador niya. Umaasa siya na baka isang raccoon lang o maliit na hayop ang nakapasok. Matapang siya nagsalita at sinabing, "Who's there?" Ang sagot na narinig niya, hindi katahimikan o galaw ng hayop na inaasahan niya, kundi isang tao, kalmado at hindi inaasahang poses. Ako nga pala si Drew. Yung surreal na sandali na binuksan niya yung pinto ng aparador para makita ang isang lalaking nakayuko sa sulok ay parang bangungot. At andun na ang isang akyat bahay
isang estranghero sa personal space niya. At ang masaklap, suot ang damit niya. Ang pagsalakay na ito, yung pagsugod sa pribado niyang mundo, sobrang lalim. Yung bahay ni Maddie na kanyang sanctuaryo ay nalabag sa pinaka-intimate at nakakabahalang paraan. Hindi siya nanigas sa takot. Agad niyang tinext at tinawagan ng boyfriend niya, isang lifeline sa sandaling ito ng takot at pagkalito. Ang mabilis na pagdating ng boyfriend niya at ang aksyon niya para mapaalis yung lalaki ay napakahalaga. Natapos yung agarang banta, pero yung pakiramdam ng seguridad at normalcy na nawasak ay matagal bago mabalik. Kinontak niya ang mga pulis na nagdagdag ng formal at kinakailangan na tugon sa kakaibang insidenteng ito. Pagdating nila, mas lalo pang gumulang sitwasyon. Bakit? Dahil wala silang nakitang bakas ng forced entry. Detalye na nagpalito sa mga otoridad at kay Maddie. Paano pumasok at nanatili sa apartment si Andrew Clyde Soford, 30 years old, na hindi napapansin? Ang pag-aresto kay Soford ay hindi nagtagal pagkatapos ng insidente. Sinampahan siya ng kaso ng misdemeanor, breaking at entering, na nagdala naman ng parang closure. Pero yung mga tanong at takot na dala niya ay nagpatuloy. Ang paglabag sa personal space ni Maddie, hindi lang physical invasion kundi emotional at psychological din. Nag-iwan ito ng hindi nakikitang bakas ng vulnerability at pagkadismaya. Ito ay paalala na minsan ang pinakakaraniwang lugar ay may taglay na kakaiba at nakakagulat na sikreto. Yung misteryo tungkol kay Andrew Clyde Soford, isang 30-year-old na akyat bahay na natagpuan sa apartment ni Maddie, ay lalo pang lumalim pagkatapos ng pagka-aresto niya. Sino ba talaga siya at anong serye ng mga pangyayari ang nagdala sa kanya sa pagtatago sa aparador ng isang college student na suot pa ang damit niya? Ang mga tanong na ito ang bumuo ng misteryo na hindi lang nakakabahala kay Maddie at sa kanyang mga kasama, kundi pati na rin sa buong student community. Sa pag-ukay sa background ni Soford, hindi agad lumitaw ang malinaw na motibo sa kanyang mga aksyon. Walang kilalang kasaysayan ng katulad ng pag-uugali o direktang koneksyon kay Maddie o sa kanyang mga kasama. Kaya nakakalito kung bakit niya pinili yung apartment na yun at bakit siya nagtagal doon. Ang kakulangan ng malinaw dahilan ay nagdagdag ng nakakabagbag na aspeto sa insidente na nagpapakita kung gaano ka-random at unpredictable ang mga security breaches. Ang pinaka nakakapagtakang aspeto sa kaso ay kung paano nakapasok at nanatili si Soford sa apartment na walang senyales ng forced entry. Nakahanap ba siya ng bukas na pinto o may security lapse na hindi alam ng mga nakatira? Ang uncertainty na ito ay nag-highlight sa kahalagahan ng mahigpit na security measures kahit sa mga lugar na parang ligtas katulad ng student apartments. Ang insidente kay Soford ay nagbigay liwanag sa mas malawak na issue ng security sa off-campus housing. Madalas, ang mga estudyante ay nakatira sa mas hindi secure at mas accessible na housing na nagiging dahilan naman para maging vulnerable sila sa ganitong kakaibang panghihimasok. Ang realization na ito ay nag-uudyok ng diskusyon sa mga estudyante at sa university administration tungkol sa pangangailangan ng mas mataas na awareness at improve safety measures sa off-campus residents. Ang mga kaso laban kay Soford, kasamang misdemeanor breaking at entering, bagamat legal actions, ay parang hindi sapat para sa emotional at psychological impact ng kanyang mga aksyon. Para kay Maddie at sa kanyang mga kasama, ang legal proceedings ay parang hindi sapat kumpara sa pangangailangan ng restored safety at normalcy sa kanilang buhay. Ang kwento ni Andrew Clyde Soford ay kasing eerie at enigmatic na nagpapaalala sa unpredictability at randomness ng ganitong security breaches. Binibigyan din ito ang pangangailangan ng tuloy na vigilance at awareness, lalo na sa mga environments kung saan tayo pinaka-komportable at bumababa ang ating guard. Ang insidenteng ito, nakakagambala sa kanyang kakaibahan, ay pwedeng wake-up call tungkol sa vulnerabilities na maaring nasa hindi natin napapansin. Minsan, nagtatago sa ating mga aparador. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.